Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to 1 John chapter 4, verse 13 hanggang sa 15. 1 John chapter 4, verse 13 hanggang sa 15. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng Kaniyang Espiritu. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Sa gabing ito po, mga kapatid, mga kaibigan, ay aaralin po natin ang isang passage na masasabi po na nasa sentro po ng Christian assurance, yung katiyakang Kristiyano and the distinct nature of the new covenant. Sa mundong ito na ang feelings ang ini-exalt at marami pong mga subjective claims na naririnig po natin left and right, si Apostle John ay tumutulong sa atin upang ang ating pananampalataya ay makaangkla sa triune God na nagpapatutuo sa kaniyang gawain ng pagligtas sa kaniyang mga tao. Si Apostle John, siya po ang tinagurian, once again, na Apostle of Love. Pero ngayon ay nagta-transition siya mula sa pag-discuss ng pag-ibig bilang evidence ng tunay na pananampalataya. At yun po talaga ang tema, one of the major themes sa book of 1 John is that ang pag-ibig natin sa Diyos at saka sa mga kapatiran ay patunay ng tunay na pananampalataya. Pero nag-shift ang focus ni Apostle John sa passage na ito mula sa i-elaborate patungkol sa pag-ibig tungo sa internal and external realities na nagpo-provide po sa atin ng assurance of salvation. Kung babasahin po natin ang ating teksto sa English language, ang sabi po dito, "By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God." Nawa po ay bigyan po tayo ng Diyos ng tengang pandinig at puso na makakaunawa at kalooban natin na handang nagpapasakop sa salita ng Diyos. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, the Spirit's indwelling, ang pananatili ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Pangalawa, the Father's sent one, ang sinugo po ng Ama. At pangatlo, the confessing heart, ang puso na nagpapahayag na si Kristo ay Diyos. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa gabing ito. Tayo po ay dumako na sa unang punto. The Spirit's indwelling. Ang pananatili ng banal na Espiritu ay nagsisilbing internal witness ng ating assurance, ng ating katiyakan. Kaya ay inumpisahan po ni Apostle John ang passage na ito with a profound statement of assurance. Ang sabi po ng ating teksto, dito'y nalalaman namin. So we know, by this we know. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya ay sa amin sapagkat binigyan niya kami ng Kaniyang Espiritu. So the Holy Spirit acts as an internal witness. So ano bang ibig sabihin itong nalalaman namin? What does it mean? What is this knowing all about? Hindi lamang po ito intellectual exercise. Hindi ito intellectual exercise lamang, but it is a deep experiential reality. Ito po ay isang inner conviction ng pagkilos ng banal na Espiritu mismo. Naunawaan po ito ng mga Puritans sa kanilang metikulosong pag-aaral ng salita ng Panginoon. They really understood this deeply. And so, itinuturo ng ating passage ang objective gift of the Holy Spirit. Lahat po ng mga tao ng Diyos, lahat po ng mga niligtas
gaya ng ating napag-aralan kanina sa Sunday School, ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. It is a divine act of grace. Ang Diyos, sa kaniyang soberanong kalooban, ay nagkakaloob po ng kaniyang Espiritu upon those whom He has chosen and called. And this gift is foundational. Foundational itong gift na ito. Independent po ito sa ating fluctuating emotions. Kasi ang ating emotions ay nababago-bago. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 9, you may turn there. Romans chapter 8 verse 9. Ang sabi po dito, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So this is given as a fact. Nananatili sa atin ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Diyos. That means there is no one who is exempted in the body of Christ. Each member of the body of Christ ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. Si John Owen, tinaguro ang Prince of the Puritans sa kanyang monumental na sulat na libro entitled Pneumatologia or The Study About the Holy Spirit. Ipiniliwanag talaga niya ang extensive na pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Ang sabi po ni John Owen, the Spirit of God is given to none but such as are first united to Christ and become members of His mystical body. Wala na po daw ibang pinagkalooban ng banal na Espiritu maliban lamang sa mga united to Christ, sa mga merong pakikiisa kay Kristo na idinagdag niya sa kanyang mystical body which is the church. The indwelling of the Holy Spirit, hindi po ito secondary blessing na kadalasang itinuturo ng mga charismatic churches. This is not a secondary blessing para lamang sa mga select few spiritual elite. Hindi po. This is the very mark of being united to Christ. So that is the objective reality. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. But then there is also what we call the subjective testimony of the Spirit. So papaano po natin malalaman itong objective reality ng kaloob ng banal na Espiritu sa ating buhay? Papaano natin ito personal na malalaman sa ating buhay? And this is where the subjective experience comes in. Sabi po ni Apostle John, we know, nalalaman namin. This is his testimony. At ito ay nag-e-echo sa deklarasyon ni Apostle Paul sa Romans 8:16. Please turn there, Romans 8:16. And this is something na hindi talaga makarelate ang mga unbelievers. Ang mga wala kay Kristo, this is a unique experience ng mga tunay na mananampalataya. We know. Bakit? Ang sabi po ng Romans 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So there is the inner witness of the Holy Spirit. May mga doubts, may mga pagdududa na ibinubulong si Satanas sa ating buhay, but we cannot deny the fact that there are times when the Holy Spirit grants us this inner witness na conscious tayo so graciously dahil iyon po ang ating pangangailangan or kailangan from time to time. And this inner testimony is not a mystical new revelation, but it is the Spirit's illumination of God's Word in our hearts. Kinukuha po ng banal na Espiritu ang objective truth of the gospel at ina-apply ito ng banal na Espiritu with convicting power. At nagdudulot po ito ng kapayapaan at kapahingahan ng ating kaluluwa kay Kristo. Now, si Dr. Martin Lloyd-Jones, ay ini-stress talaga niya ang balance between objective truth and subjective experience. Dapat mabalanse daw. Kasi yun po ang itinuturo ng banal na kasulatan. There is the objective truth that if we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. That is the objective truth of the Word of God. But then there is also the subjective experience. Nararanasan po natin ang sense of being forgiven. Nararanasan po natin from time to time ang kapayapaan upon knowing that all of our sins are washed away. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, there should be the balance between objective and subjective experience. Kaya nga, ang tunay na Christian experience ay hindi po divorced from the truth of the Word. That's objective. Pero hindi po hiwalay din po ang subjective experience. Sabi pa ni Martin Lloyd-Jones, the Spirit applies the truth to us. He doesn't give us new truth. He makes us realize the truth that is already revealed. So there is already the objective revelation of the truth, but the Holy Spirit applies the truth in our hearts. At iyon ay ating naranasan subjectively at hindi ito naranasan ng mga wala pa kay Kristo. So here is the objective work of the Holy Spirit. But then, paano natin ma-discern na ang banal na Espiritu ay kumikilos talaga sa ating buhay? Upang maingatan din tayo mula sa peke and purely emotional assurance, maraming mga tao na dinadaya ng kanilang emotion. At dahil nakakaramdam sila ng parang emotional experience, kinukonclude na nila na nasa Panginoon sila, na kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang buhay because they are just experiencing some sort of unexplainable experience. Pero ang banal na kasulatan ay nagpo-provide po sa atin ng malinaw, objective na ebidensya ng pananatili ng banal na Espiritu sa ating buhay. At itong objective na ebidensya, discernible po ito, nau-observe po ito ng mga tao, nau-observe din po natin ito. These are the discernible fruits and characteristics of a genuinely regenerated life. For example, Galatians chapter 5 verse 22 to 23. How do you know that the Holy Spirit is dwelling in you? How do you know that the Holy Spirit is in you? Bilang tanda ng bagong kapanganakan. Well, meron pong discernible, objective mark of regeneration sa buhay mo. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Now, ang liham po ni Apostle John sa 1 John ay marami pong evidence na pinipresent siya ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Kung babasahin natin ang chapter 1 verse 5 to 7, meron pong grasp of God's holiness. Naunawaan natin ang kabanalan ng Diyos. Kung ating babasahin ang verse 7, ang tunay na Christian ay lumalakad sa liwanag. Kung ating babasahin ang chapter 1 verse 9, ang tunay na Christian ay handang magpahayag at aminin ang kaniyang kasalanan. Kung ating babasahin ang chapter 3 verse 9, ang tunay na Christian ay namumuhi sa kasalanan at iniiwasan ang unbroken pattern of sinning, which is a mark of an unbeliever. Kung ating babasahin ang chapter 2 verse 6, ang tunay na Christian ay meron pong pagnanais na lumakad gaya ng paglakad ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ating babasahin ang chapter 2 verse 10 and chapter 4 verse 7 and 8, ang tunay na Christian ay merong pag-ibig sa mga kapatiran. At kung ating babasahin ang chapter 2 verse 3, ang tunay na Christian ay meron pong pagsusumikap na sundin ang kautusan ng Diyos. At kung ating babasahin ang chapter 5 verse 4, ang tunay na Christian ay nagtatagumpay laban sa mundo sa pamamagitan ng pananampalataya. Siguro lahat tayo ay nakakita ng isang puno na malusog. Puno ng mangga. Imagine na meron pong puno ng mangga. Ang buhay po ng mangga, in its very essence, ay hindi po natin nakikita, nasa ugat po nito, nasa root. Kasi ang nourishment mula sa lupa
ay dumaraan sa pamamagitan ng mga ugat. Hindi po natin nakikita ang mga ugat kasi nasa ilalim po ng lupa. Pero alam po natin na meron pong mga ugat. Alam po natin. Bakit? Because there is visible fruit. Alam natin na merong mga ugat, buhay na mga ugat, because there is visible fruit. May mga dahon. Namumunga po ang puno. Ang isang malusog na puno ng mangga ay namumunga ng mangga, hindi po sampalok. And similarly, ang pananatili ng banal na espiritu sa ating buhay ay hindi nakikita natin sa naked eye, gaya ng ugat ng puno na hindi natin nakikita. Hindi nakikita ang banal na espiritu na nananatili sa atin sa naked eye. But it is the life-giving root of the Christian life. Bagamat hindi natin nakikita ang banal na espiritu, alam po natin na siya ay nananahan sa atin at nananatili sa atin sa pamamagitan ng bunga and the marks of true faith na ipiresent ni Apostle John sa kanyang liham that are increasingly, bagamat imperfect, ay nagiging evident sa buhay ng isang mananampalataya. Kung wala po ang bunga, wala pong fruit of the Holy Spirit, ang bunga ng laman ang nakikita, then the unseen root of the Spirit's indwelling is absent. Kahit na intellectually nare-recite ng tao ang mga Bible verses at kahit intellectually ay na-articulate po niya ang gospel. Here is the balance between objective truth and subjective experience or subjective reality. Pangalawang punto, the fathers sent one. Ang isinugo ng kanyang ama, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Si Jesucristo po ang objective foundation ng ating pananampalataya. Kaya mula po sa internal witness ng banal na espiritu, sa verse 13, ay si Apostle John, or sa verse 14, si Apostle John ay dumako na sa historical foundation. Nagpatotoo si Apostle John. Historically, nasaksihan nila ang ating Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 14 ng ating teksto, 1 John 4:14, at nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. So itong verse na ito ay nagha-highlight sa objective historical reality of Jesus Christ. Yung we, yung namin na tinutukoy ni Apostle John ay siya at ang ibang mga apostles, kasamahan niya. At sila ay nagpapatutuo patungkol sa historical reality of Jesus Christ. Historical reality of Jesus dahil witness po sila, saksi sila bilang mga apostol, eyewitness sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, eyewitness sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Na ang ibig pong sabihin dito, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi po naitatag sa mga fables or mere feelings. Ang ating pananampalataya ay itinatag sa verifiable historical events because the apostles were eyewitness to the life and ministry of Jesus. Hindi po nag-i-speculate ang mga apostles. Hindi sila nagkakatahang isip. They saw and testified. Nakita po nila at sila po ay nagpapatutuo. Nakita nila ang kanyang mga milagro. Narinig ng mga apostles ang kanyang teaching. Nasaksihan po nila ang crucifixion. At nakita po nila ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. And this is very critical. Christianity is not a subjective myth. It is grounded in historical fact. Please turn to 2 Peter chapter 1 verse 16. Ito ang patutuo ni Pedro along with the Apostle John. 2 Peter chapter 1 verse 16. Ang sabi po dito, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga kathang isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kaniyang kadakilaan. Pero mga kapatid, hindi po sapat ang historical evidence lamang upang maligtas ang tao. Again, this is very critical. Kahit saksi ka pa,
sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon dito sa mundo. Ang historical evidence ay hindi po yan sapat na magdudulot or magbibigay sa atin ng saving faith. Marami pong nakasaksi sa mga milagro ng ating Panginoon. Historically, they can verify, pero hindi po sila ligtas. At isa nga sila sa mga sumigaw, ipako siya doon sa cross. Kaya nga, nag-i-introduce po si Apostle John ng crucial theological truth. Historical evidence alone, bagamat mahalaga ang historical evidence, pero historical evidence alone is not sufficient to produce saving faith. For example, yung mga gwardya sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo, nasaksihan po nila ang hindi maitatangging katotohanan na iginulong ang bato ng libingan ng ating Panginoon ng anghel at si Kristo po ay lumabas mula sa libingan at sila po ay namutla na parang mga patay. Hindi sila nakapagsalita, hindi sila nakakibo, natakot sila. So they were there, they witnessed the whole thing. At pumunta sila sa mga officials, sa mga konsilyo, council members, at nagpatotoo sila sa kanilang nasaksihan. But what happened next? If you will read Matthew chapter 28 verse 12 to 15, tumanggap po sila ng bribe. Tumanggap po sila ng suhol upang ipakalat ang kasinungalingan na ninakaw daw ng mga disciples ang katawan ni Kristo. You see, they were witnesses of the resurrection of Christ, but their hearts were hardened. At hindi po sila willing na yumakap sa katotohanan despite the evidence na kanilang nasaksihan. So, historical evidence, bagamat mahalaga, ay hindi po sapat upang makapagbigay sa atin ng saving faith and assurance. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kailangan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Yun ang pinaliwanag sa atin ni James Smith. Hindi lang ito intellectual agreement. Of course, those guards intellectually agreed that Jesus Christ indeed rose again from the dead. But evidence alone or intellectual agreement alone ay hindi sapat na maligtas ang kaluluwa. Ayon pa kay James Smith, the natural man may have a clear head, but he has a dead heart. Yung mga gwardya at yung mga saksi sa mga milagro ng ating Panginoon, malinaw po ang kanilang utak. They agreed to everything. They witnessed everything. But they had a dead heart. That is why they remained unconverted and unbelieving. Naunawaan ni James Smith that intellectual knowledge of Christ, kahit tunay na mga facts, they cannot save without a regenerated heart. And regeneration is the exclusive work of the Holy Spirit. Ang patay na kaluluwa ay binuhay ng banal na Espiritu. At malinaw na itinuturo po sa atin ng natural heart, the natural heart. Kung hiwalay po sa pagkilos ng banal na Espiritu, the natural heart will always find a way to resist or even to twist the truth. And this brings us back to the indispensable work of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang yakapin natin ang historical truth. It is the sovereign regenerating work of the Holy Spirit na nag-o-overcome sa natural resistance of the sinful heart. Sa totoo lang, ang ating puso ay likas na resistant, tumatanggi sa salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay kaliwanagan sa ating isipan. Ang banal na Espiritu ang nagbukas ng ating bulag na mga mata. Ang banal na Espiritu ang kumilos upang nakita natin ang ating pagiging makasalanan. Nakita natin ang kabanalan ng Diyos at nakita natin si Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas, manunubos ng mga makasalanan. At ang banal na Espiritu ang tumulong sa atin that we were able to confess Jesus Christ as the unique and divinely appointed Savior of the world na isinugo po ng Ama. Ayon pa sa John chapter 16 verse 8, you may turn there. Ang sabi po dito sa John 16 verse 8,
At pagdating niya, kaniyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. So, ang pinag-uusapan dito ay ang banal na Espiritu. The Holy Spirit convicts, the Holy Spirit draws us to Christ, and the Holy Spirit enables us to embrace the truth of Christ. And that leads us to the third and final point. Dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu, meron pong patunay. Ipinapahayag po ng ating puso at ng ating bibig na si Kristo ay anak ng Diyos. The confessing heart is the outward proof of the abiding of the Holy Spirit. Ang sabi po ng ating teksto, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, nagpapahayag, confess. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Itong confession na ito, hindi lamang ito pagbibigkas ng iilang mga salita. No, this confession is a profound heart and soul acknowledgement kung sino ba talaga si Jesus and what He has done. Ang confession ay nangangahulugang niyakap natin si Kristo bilang Diyos. Niyakap natin ang katotohanan ng kaniyang pagiging Diyos at ang kaniyang redemptive work bilang ipinangakong Mesiyas at tagapagligtas. And this is not superficial. Hindi ito panlabas lamang, superficial na confession. Hindi ito intellectual lamang na agreement, but it is a confession that flows from a regenerated heart. And this is the hallmark of new covenant membership. New covenant membership na hindi po nakabatay sa physical lineage. Ito po ay nakabatay sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating puso at isipan. Ito ang pangako ng bagong tipan. Tatanggalin yung pusong bato at papalitan ng pusong laman. Jeremiah chapter 31 verse 33 hanggang sa 34. Jeremiah 31, 33 to 34, ang sabi po dito, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kaniyang kapwa at ng bawat tao ang kaniyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa, sabi ng Panginoon. So, in the new covenant, meron pong pangako na tinanggal ng Diyos ang ating pusong bato at pinalitan ito ng pusong laman at pinagkalooban po tayo ng banal na Espiritu upang maging maingat tayo sa paglakad according to the law of God. Ayon pa kay Charles Spurgeon, a mere profession of Christ without a change of heart and life is a damnable delusion. Totoo yon. It is a damnable delusion. And ito po ay nagpapahiwatig na ang tunay na confession ay pinatutunayan ng isang transformed na buhay. Now, there is the reciprocal indwelling of the Holy Spirit and the intimate union with Christ. God abides in Him and He in God. Yun po ang reciprocal. Nagdi-describe po ito, naglalarawan sa isang intimate and vital union. It is the very essence of true salvation. Itong pananatili natin sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa atin, hindi po ito advanced spiritual condition ng mga iilan lamang. But this is the reality of all genuine believers. This is the reality for all genuine believers. It signifies a relationship of communion and fellowship. Ayon pa sa John chapter 14, verse 4 and 5. Please turn there. John chapter 14, verse 4 and 5. Ang sabi po dito, nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta.
paano namin malalaman ang daan? Sabi po ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Nalalaman daw natin. Paano natin nalaman? It's because of the work of the Holy Spirit. And this confession demonstrates na ang ating pananampalataya ay hindi po superficial, pero ito po ay dumadaloy mula sa isang pusong regenerate, binago ng Diyos, empowered by the Holy Spirit. At nagbubunga po ito ng isang uri ng buhay na nagpapasakop sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ang ating teksto po ngayon, 1 John chapter 4 verse 13 to 15, ay nagbibigay po ito sa atin ng isang matibay biblical foundation ng ating assurance of salvation, Christian assurance. Tatlo ang nagbi-blend harmoniously mula sa ating teksto. Una, there is the internal witness of the Holy Spirit. At ang internal witness ng Holy Spirit ay nagbibigay assurance sa ating mga puso at nagpuproduce po ng bunga sa ating buhay. Pero pangalawa, there is the objective historical proof of Christ's saving work, na siya po ay sinugo ng kanyang Ama upang maging tagapagligtas sa buong mundo. And this is attested by eyewitnesses. And pangatlo, na nagkukumpleto sa perfect blend of the Christian's assurance of salvation is that there is the outward confession of the regenerated heart. Ang tunay na confession na si Kristo ang anak ng Diyos ay nagde-demonstrate ng vital union in Him. And because God is holy, ang kaniyang mga tao na merong union with Him ay namumuhay din sa kabanalan. Meron ka bang assurance na ito, kapatid? Do you have the Spirit's internal witness? At nakaka-confirm sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu na siyang palatandaan ng tunay na pananampalataya. Ikaw ba ay yumakap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Niyakap mo ang objective, historical truth of Jesus as the Savior? Ang kapahayagan ba or ang confession ba ng puso mo na si Kristo talaga ang anak ng Diyos ay humantong sa isang abiding relationship with God? Hindi po tayo ma-assured sa ating feelings lamang na pabago-bago. Hindi rin sa intellectual agreement lamang. Let us examine ourselves in the light of God's Word. At manalangin po tayo ng banal na Espiritu ay mag-confirm ng ating pagiging united to Christ sa ating buhay beyond all doubt, na tayo ay nakakaranas ng transformed life and heart, that we abide in Him and He in us. For in Christ alone, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nasusumpungan po natin ang tunay at habang buhay na assurance of salvation sa pamamagitan ng perfect blend of these three elements: the internal witness of the Holy Spirit, the objective historical truth of Christ's saving work, and the outward confession of the regenerated heart. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, naway maging tunay sa buhay ninyo itong elements of assurance of salvation. Naway nakita mo dahil ang banal na Espiritu ang kumilo sa puso mo. Nakita mo na ang Diyos ay banal, banal, banal. Ano ikaw? Ikaw ay makasalanan. Imposible na tanggapin ka ng Diyos dahil ang Diyos ay banal, banal, banal. Walang kahit katiting na kasalanan ang makakapasok sa kaniyang presensya, sa kaniyang kaharian. Naway nakita mo ang problema mo na yan. Pero naway nakita mo rin na ang katugunan sa ating problema ng kasalanan ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinunod niya ang buong batas ng Diyos. Inalay niya ang kaniyang dugo, ang kaniyang buhay upang tubusin ang mga tao ng Diyos. And because of the Lord Jesus Christ, ay wala pong makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos.
Pinipreserve po tayo because He who began a good work in us is faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Do you have this assurance, kaibigan? Kung wala pa, repent of your sin and turn to Jesus Christ alone. Embrace Him as your Lord and Savior and you will be saved. Gawin mo na ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ng inyong salita. Nawa ay kumilos sa aming buhay ang parehong objective basis of our assurance and subjective experience as well, na mabiyayang ipinagkaloob ng banal na Espiritu sa amin to confirm the objective truth of your word. At nawa ay mamuhay kami ayon sa nararapat ng mga tinawag ninyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo at idinagdag ninyo sa inyong kaharian. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.